Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano natin to gagamitin, ang ating 3-phase motor at saka yung DPS natin, DPS converter, digital phase converter, or kilala sa tawag na digital phase shifter. Kung makikita natin dito, no? Digital phase shifter. So kung paano to gagamitin guys, para hindi magkakaproblema, sumunod tayo sa manual guide. Nakalagay kasi dito, ang range niya, ang kaya niyang makarry ay 2 hanggang 3 HP. Pero nakalagay sa taas 2 HP motor only. Dapat ito ang sundin natin. Kasi itong DPS natin guys, power supply ito para sa ating 3-phase motor. Mayroon sa nakalagay dito na ang input niya ay single phase to 20 volts. Ang output naman 3-phase to 20 volts. Kung makikita natin, no, ang delta natin to 20 volts, ang 380 volts naman natin ang Y. Tapos i-connect natin to sa to 20 volts guys, dahil to 20 volts ang ating DPS. Ngayon guys, kung makikita natin dito, ang connection niya ay naka-delta, no? Kung makikita natin yan, ang delta guys. So bali, 380 volts ito to 20. Kasi naka-couple siya kung makikita natin, no? Ganun ang connection dapat. Ang DPS natin guys, ito ay power supply lang. Magkaiba ito sa BFD. Nagbibigay lang ito ng power supply. Wala itong adjusting sa speed ng ating 3-phase motor. Para lubos yung maunawaan, mayroon niyang manual guide ang ating DPS. Ito yung DPS natin, ha? Mayroon siyang manual guide. Kung makikita natin dito sa manual guide niya, ang model name MY-PS-3, ang capacity niya ay 3 HP. Ito kasi siya guys, ang DPS natin ay MY-PS-3. So ang maximum capacity nito hanggang 3 HP. Pero dapat ito ang sundin natin, no, para safe sa ating motor. 2 HP motor only. Kung makikita kasi natin dito, ang kilowatt natin is 1.5, ang HP natin ay 2 HP. So match talaga ito sa ating DPS. Itong DPS na ito, match ito siya. Papakita ko lang sa inyo ang manual guide. Ito siya guys, kung makikita natin dito, ito siya guys. Pag hindi kasi gumagana ang motor natin, if the motor is not running, kung susukatin mo ang voltage dito sa U at sa B, mayroon sang 220 volts, no, sa output kasi ito. Tapos ito namang U at saka W, mayroon din sang 220 volts output. Pero pag sukatin mo dito guys, pag naka-standby ang motor natin, ang B at saka W, wala siyang output na 220 volts. Pero pag tumatakbo na yung motor, mayroon kasi instruction dito, when the motor is running, magkakaroon na siya ng 220 volts. Magkakaroon ng 220 volts ang UB, tapos 220 volts naman ang B at saka W, tapos 220 volts naman ang U at saka W. Ito kasi sa load side guys, kung saan nakakabit yung 3-phase motor natin. Para lubos yung maunawaan guys, basahin nyo lang itong manual para maintindihan nyo ng lubusan. Ang pagkabit nito guys, pag 2 HP, 2 HP lang dapat. Huwag tayong gumamit ng 5 HP na DPS, kasi sa loob kasi ng DPS natin, mayroon tong capacitor. Ang value ng capacitor niya, match lang ito para sa 2 HP. Ngayon, kung gumamit tayo ng 4 HP, 5 HP pataas, ang value ng capacitor dito sa loob ng ng DPS, kasi electronics ito, medyo malaki. So magkakaproblema ang motor ninyo. Para hindi magkakaproblema ang motor ninyo, sumunod tayo sa manual guide. Kung ano nakalagay dito, 2 HP motor only, dapat yun na ang masusunod. Ito talagang dapat yung sundin para hindi magkakaproblema ang inyong motor. So yun lang guys, sana nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.